Updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng June 2026. Grabe guys, nasa kalahatian na naman tayo ng taong 2026. At sa buwan-buwan kong gumagawa ng travel requirements update, feeling ko ay napakabilis lang ng mga araw at ng buwan. So balik tayo sa topic, kakabalik nga lang galing sa bakasyon ng katrabaho ko dito sa Dubai. At uuwi pa rin ang hinanap at ang kailangan sa immigration, pati sa pag-claim ng terminal fee cash refund. May mga ilang OFW na nakapagbahagi na hindi na daw hinanap sa kanilang UEC dahil nakita na daw online ng immigration officer ang kanilang OFW pass. Pero guys, marami ang nagsasabi na pinabalik sila dahil sa OFW travel pass na yan. Dahil UEC pa rin ang kailangan at UEC pa rin ang hinahanap sa immigration or mostly or majority sa mga immigration officer ay UEC pa rin ang hinahanap. Kaya guys, UEC ang kunin nyo, hindi ang OFW Travel Pass, kagaya ng paulit-ulit na inanunsyo noon ng DMW na hindi na kailangan daw ng UEC. Pero UEC pa rin ang hinahanap sa immigration, hindi OFW Travel Pass, dahil baka magaya kayo sa kababayan natin OFW na content creator din na pinabalik sa immigration dahil nga wala siyang dalang UEC dahil yun ang napanood niya. Kasi ito para sa mga nakabakasyon na magbabakasyon pa. Ayoko mangyari ito sa inyo, nangyari sa akin. So guys, tumingin kasi ako sa YouTube kung saan kumukuha ng balik manggagawa. So ito yung nakita ko sa YouTube, OFW e-pass. Ito yung nakukuha sa e-gov. So hindi pa nila ito ina-accept. So ang nangyari, nakipagtalo pa ako dun sa kuha ng boarding pass. Sabi nila, sir, hindi pa kami nag-a-accept niyan, hindi pa yan ina-accept. So ang ginawa nila, pinapunta nila ako sa DMW dun sa may Terminal 3. So madaling araw yun, buti na lang open sila. Saglit lang naman guys makakuha dun sa DMW. Kung wala pa kayong balik manggagawa at nasa airport na kayo, pwede kayong pumunta dun sa DMW sa Terminal 3. Kaya guys, kung kuha kayo ng balik manggagawa, hindi pa to guys ina-accept pa. Kumuha na lang po kayo online. Okay, sa DMW po. Pwede rin po online. So ilang guys, sana makatulong. So para sa mga kumpletong detalye at mga dapat gawin at dalhin kapag uuwi sa Pilipinas at pabalik sa abroad para sa mga OFW, eto pa din guys. So ang mga kailangan kapag uuwi sa Pilipinas ay ang inyong passport, ticket at e-travel arrival card registration. Para naman sa mga OFW na magagaling sa mga bansa na may tinatawag na exit visa, ay kayo ang nakakaalam yan kagaya sa Saudi Arabia, Taiwan at iba pa. Dahil requirements yan sa bansa na panggagalingan nyo, hindi naman sa Pilipinas. Dahil dito sa United Arab Emirates at sa iba pang mga bansa, wala naman tinatawag na exit visa kapag uuwi kayo sa Pilipinas. So, ang kailangan pa uwi sa Pilipinas ay ang inyong passport, ticket, at e-travel arrival card registration. Kailangan nyo mag-register sa e-travel 3 days bago ang flight nyo. Pero pwede kayo mag-register kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. Dahil may mga OFW na binibigay ang ticket ng kanilang employer sa mismong araw ng flight nila at nasa airport na sila. So kahit nasa airport kayo ay pwede pa rin kayo mag-register sa e-travel hanggat hindi pa kayo nakakapag-check-in. Additional requirements naman para sa mga OFW na may employment changes. For example, mga OFW nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ng owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. Pati yung mga OFW na galing sa visa na nakahanap ng trabaho sa ibang bansa at naging employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng inyong kontrata sa polo office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo umuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated UEC sa POA. Dahil guys, kapag wala kayong polo verified contract na umuwi kayo sa Pilipinas na mayroon kayong employment changes, ay posibleng hindi kayo makabalik. Ngunit sa mga dati ng documented OFW, meaning dumaan ka sa DMW, PDOS, OWA at sa mga manpower agency na pumunta sa ibang bansa at dati na kayong may UEC. At uuwi, babalik muli sa parehong employer at yung mga OFW na dati na nakapag-verify na kontrata na isa sa mga nabanggit kong may mga employment changes. So kapag nakapag-verify na kayo ng kontrata noong uwi nyo or last uwi nyo at uuwi muli kayo ngayon, at babalik muli sa parehong employer, ay hindi na required ang panibagong polo verified contract dahil pwede na kayo makapag-acquire ng UEC exemption online or sa inyong PAPS-BAM account. Kung hindi naman kayo marunong mag-acquire ng UEC exemption online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan sa POA desk na matatagpuan sa loob ng airport.
Bukas sila 24 oras at pwede kayong magpaprint ng UEC exemption nyo sa kanila. Ito naman ang maikling step-by-step guide sa pagkuha ng UEC exemption online. Para naman sa pagkuha ng UEC exemption para sa mga OFW balik manggagawa, meaning yung mga dati ng OFW or documented OFW na babalik sa parehong employer, parehong job site at parehong position. Pwede na kayo kumuha ng UEC exemption online at ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide. So after nyo makapag-login sa inyong PopsBank account, ay dyan kayo sa baba at i-click nyo yung balik manggagawa. At lalabas ito. Dito makikita nyo passport data available at pag-ibig data available. Kung wala namang kayong pag-ibig guys, i-proceed nyo lang yan dahil kahit wala kayong pag-ibig ay pwede kayo makapag-proceed. So i-click nyo lang yang next. Dahil ang importante dyan ay ang passport nyo na dapat available ang passport information nyo. And after nyo maklik ang next, lalabas or bubungad ito. Karamihan sa mga OFW ay kinakabahan kapag nakikita to. Makikita nyo na contract do not have deployment details. So, wag kayong kakabahan dyan guys. I-click nyo lang yang close. So, dito ilalagay nyo na ang flight date nyo, yung flight nyo pabalik sa ibang bansa. Hindi yung flight pa uwi sa Pilipinas. Pero karamihan din sa mga OFW ang nalalagay dito is yung flight pa uwi sa Pilipinas. Ngunit wala naman yang problema guys. Dahil ang importante naman dyan is yung validity ng UEC nyo. As long as valid yung UEC nyo sa araw ng flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay wala naman din problema yan. Kung mapaaga man ang expiration ng UEC nyo bago pa man ang flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay kailangan nyo lang naman mag-acquire or mag-reacquire or kumuha na po ng bagong UEC gamit ang PopsBank account nyo after na ma-expire ang una nyong UEC na hawak nyo. So after yung malagay yung flight date nyo, ay i-click nyo na yung next at lalabas na ito. Dito naman guys, ay puro yes lang ang ilalagay nyo dahil nga babalik kayo sa parehong employer, same job site at same position. So sa tanong na are you returning to the same employer, are you returning to the same job site, and are you returning under the same position, i-click nyo lahat yan ng yes. At dyan din sa pang-apat, i-click nyo lang din yung yes. Sa mga nagtatanong paano naman daw kung nag-change or nabago or nadagdagan ang kanilang salary, kailan pa din daw ba magpa-verify ng kontrata? Ang sagot guys, kung salary lang naman ang nadagdagan at hindi naman nabago ang position, ay pwede pa rin kayo makapag-acquire ng UEC exemption. Pero kung nabago ang position nyo at salary nyo, ay required na ang panibagong Polo verified contract. Dahil nga, may tanong dito sa PopsBank kung are you returning to the same position. So kapag clinic nyo ang no, ay idadari kayo sa appointment sa POA at kailangan nyo ng Polo verified contract. Pero ang bago naman ngayon upon contract verification ay pwede na kayo makakuha ng UEC exemption online. Pati ang Polo contract verification ay online na din. So after nyo maklik lahat ng yes ay lalabas na ito, evaluation remarks. At sa taas makikita nyo dyan ang view UEC yang kulay pula. I-click nyo yan. At dito i-click nyo yung open. And after that, eto na guys, makikita nyo na ang inyong UEC exemption at ipaprint nyo na 3 copy at ready to go na kayo. Ngunit kahit for UEC exemption na lang kayo kapag uuwi kayo sa Pilipinas, lagi ko sinasuggest na dapat lagi nyo dala ang kopya ng inyong valid contract or bagong renew kontrata. Mahihingi or makukuha nyo ang kopya ng inyong valid contract sa inyong employer or sa kumpanya. At kung nandito naman kayo sa UAE at hindi kayo binibigyan ng copy ng inyong kontrata ng inyong employer, ay pwede kayo magpa-print or kumuha sa any Tashil office. May konting babayaran lang kayo pero pwede kayo humingi ng copy ng inyong kontrata sa kanila. At kung available pa, yung lumang contract verification nyo ay mas maigi na lagi nyo rin dala just in case man mahirapan ang immigration sa pag-verify or pag-check ng kontrata nyo kung dati na ba itong verified. Again guys, ang kontrata ay hindi naman madalas hinahanap sa immigration. Marami kasi nakikipagtalo sa comment section na hindi naman daw sila inanapan ng kontrata. Guys, hanapin man or hindi sa immigration ay dapat lagi nating dala ang ating bagong kontrata or ang newly renewed contract natin. Dahil karapatan natin yan na hawak dapat natin ang ating kopya ng kontratang pinirmahan. Sa mga OFW naman na pabalik sa ibang bansa, ang mga kailangan ay e-travel departure card registration. Again, ang pagre-register sa e-travel pauwi man sa Pilipinas o pabalik sa ibang bansa ay 3 days bago ang flight nyo. Kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo ay pwede na kayo mag-register sa e-travel. Number 2, ang inyong UEC or UEC exemption. Number 3, ang inyong visa.
Pero dito sa United Arab Emirates, ang ipapakita nyo na sa immigration na visa natin ay ang Emirates ID na natin. Wala na yung passport or wala na yung visa na nakatatak sa passport natin. Number 4, ang ating passport at ticket.